Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Ginoong Cruz, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang araw sa lahat. Bago kayo umupo, pakipulot ang mga kalat kung mayroon at pakiayos ng inyong upuan. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayong araw? Nakagagalak naman at walang lumiban sa araw na ito. Bago natin talakayin ang ating bagong aralin, mayroon akong ipapakita sa inyo. Tingnan ninyo ang larawang ito. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Tama, ang mga ginagawa nila ay bahagi ng proseso ng pananaliksik. Sa araw na ito, matutunan natin kung paano natin maaayos na maisasagawa ang bawat hakbang sa pananaliksik. Mula sa pagpili ng paksa, pangangalap ng datos, pagsusuri ng impormasyon, hanggang sa pagsulat ng resulta. Bakit kaya mahalaga sundin ang tamang hakbang sa pananaliksik? Sino ang may ideya? Eksakto! Kaya sa araling ito, ating tatalakayin ang bawat hakbang sa pananaliksik upang matagumpay ang ating mag-aaral at may pakita ang tamang impormasyon sa tamang paraan. Handa na ba kayong matuto at magsanay? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga hakbang sa pananaliksik. Una sa lahat, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng pananaliksik? Tama, mga bata! Ang pananaliksik ay sistematikong proseso ng pangalap, pagsusuri at pagpapaliwanag ng impormasyon upang masagot ang isang tanong o suliranin. Ngayon, isa-isahin natin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng pananaliksik. Mga hakbang sa pananaliksik. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng paksa. Kung walang tiyak na paksang sasaliksikin, siguraduhin ang pagpiliing paksa ay naaayon sa iyong interes, may mga materyales na mapagkukunan, at yaong mayroon kang lawak na kaalaman. Ano ba ang dapat tandaan sa pagpili ng paksa, Binibining Santos? Magaling, Binibining Santos! Pagkatapos pumili ng paksa, ang susunod naman ay ang paglalahad ng layunin. Isa-isahin ang inyong dahilan o layunin kung bakit nais isagawa ang pananaliksik. Dito inilagay ang malinaw na dahilan kung bakit
isasagawa ang pananaliksik. Itinatakda dito ang mga layuning nais makamit upang nagsilbing gabay sa buong proseso. Bakit nga ba mahalagang magtakda ng layunin? Tama! Ang ikatlong hakbang ay ang paghahanda ng tentatibong balangkas. May ideya ba kayo kung ano ang tinatawag na tentatibong balangkas? Makatutulong ito para sa mas mabilis na pananaliksik dahil ito ay magbibigay ng direksyon at magsisilbing patnubay mo sa pagbabasa at pangangalap ng mga tala. Nabanggit natin na kailangan ang tentatibong balangkas. Ano ang silbi nito, Ginoong Reyes? Mahusay, Ginoong Reyes. Ang pang-apat naman ay pagbuo ng tentatibong bibliography. Ang bibliography ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, artikulo, report, magazine at iba pang malatang material. Maaari ring gamitin ang internet. Ito ay para masiguro na tama at mapagkakatiwalaan ang impormasyon. Ano naman ang dapat lamanin ng tentatibong bibliography? Tama ang inyong sagot. Ang panglima ay pangangalap tala o note-taking. Sa paghahanap ng tala ay iminumungkahing gumamit ng index card. Hatiin sa tatlo ang mga talang nakukuha, ang lagom, tuwirang sipi at hawig. Kapag lagom ay isulat ang tala sa sariling salita na walang kahulugan o impormasyong nawawala. Sa tuwirang sipi, kopyahin ang mga salita sa aklat at ipaloob iyon sa panipi. Sa hawig naman, malayang paliwanag sa sinabi sa orihinal. Binibining Santos, paano dapat mag-note-taking ang researchers o ano dapat ang tandaan? Binibining Joy, ikaw na lang sasagot sa tanong. Magaling, Binibining Joy. Ang pang-anim ay paghahanda ng iniwastong balangkas o final outline. Sa bahaging ito, planuhin at isiping mabuti ang kabuuang pananaliksik sa gawain. Ito ang final na ayos ng balangkas. Dito inaayos ang lohikal na pagkasunod-sunod ng mga idea upang maayos ang daloy ng pagsusulat at pananaliksik. Ano ba ang pinagkakaiba ng final outline sa tentatibong balangkas? Sino ang may idea? Tama ang iyong idea, Ginoong Cruz. Ang pang-pito naman ay ang pagsulat ng borador. Mula sa iyong iniwastong balangkas at mga card ng tala, ay maaari ka nang magsimulang sumulat ng iyong borador. Tandaan, ang iyong sulating pananaliksik ay dapat magkaroon ng introduksyon, katawan at konklusyon. Sisimulan ang isulat ang kabuuan ng pananaliksik gamit ang nabuong final outline. Hindi pa ito final kaya maaaring magdagdag, magbawas, magwasto habang sinusulat ang unang draft. Sino ang may idea? Bakit mahalaga ang borador? Mahusay! Ang pangwalo naman ang pagwawasto at pagribisa ng borador. Basahin mabuti at iwasto ang mga bagay na kailangang iwasto. Sa bahaging ito ay bigyang pansin ang nilalaman at paraan ng pagsulat gayon din ang baybay. Wastong bantas at wastong gamit ng mga salita. Sinusuri at inaayos ang borador upang maging mas malinaw at tama. Tinitingnan ang grammar o barirala, organisasyon ng idea at kabubuang daloy ng teksto.
Ano ba ang dapat suriin kapag nagre-rebesa? Tama, Ginoong Juan. Ang panghuli naman ay ang pagsulat ng final na pananaliksik. Isulat ang final na pananaliksik batay sa format na ibinigay ng guro. Ito ang pinakakumpletong bersyon ng pag-aaral. Isinusulat ito ng malinaw, organisado at ayon sa hinihinging format ng guro. Kailan ninyo masasabi na handa nang ipasa ang pananaliksik? Magaling, Binibining Santos. Ngayon, natutunan natin ang siyam na hakbang sa pananaliksik. Ano-ano nga ang siyam na hakbang sa pananaliksik? Magaling, mga bata!